ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nalalaman ko ang iniisip nila at mga ginagawa. Darating ako upang tipunin ang lahat ng bansa at mga taong iba't iba ang wika. Malalaman nila kung gaano ako kadakila. Malalaman din nilang ako ang nagpaparusa sa kanila. Ngunit magtitira ako ng ilan upang ipadala sa iba't ibang bansa. Susuguin ko sila sa Tarsis, sa Pul at sa Lydia. Mga dakong sanay sa paggamit ng pana. Magsusugo rin ako sa Tubal at Lavan at sa mga baybaying hindi pa ako nababalita sa aking kabantugan. Ipapahayag nila sa lahat ng bansa kung gaano ako kadakila bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem. Ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sila'y darating na sakay ng mga kabayo, asno, kamelyo, karwahe at kariton, tulad ng pagdadala ng mga handog na butil sa templo. Nakalagay sa malilinis na sisidlan. Ang ilan sa kanila ay gagawin kong saserdote at ang ilan ay levita. Ang salita ng Diyos. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa aki dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo? Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon, at huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya, at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama, sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinuwid ng kanyang ama? Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis. Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, 'Panginoon, papasukin po ninyo kami.' Sasagutin niya kayo, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo.' At sasabihin ninyo, 'Kumain po kami at uminom na kasalo ninyo, at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin.' Sasabihin naman ng Panginoon, 'Hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at magngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa pong pinagpalang Sunday sa inyong lahat. Sa gospel natin ngayong araw nito, napakaganda ng tanong ng mga alagad kay Lord. Alam niyo ang tanong, "Lord, totoo po ba nakakaunti lang ang maliligtas?" Wow! Gandang tanong, ano? And in fact, marami ngayon ang may issue na tungkol dyan. Na alin?
Some would claim na maliligtas lamang ang isang tao kung miyembro nito. Some would claim maliligtas lamang kung sila ay kasama nila. Wow! Pues, napakaganda naman ang sagot ni Lord. Totoo naman. Napakakaunti ang maliligtas sapagkat kakaunti ang papasok sa pintuang makipot. Now, is it about religion? Is it about where you belong? Yan ang magandang tanong. Because ang lumalabas, sa totoo lang based on what our Lord said, ang lumalabas, it only depends. Sabi nga nila, it depends. Saan? On how we truly respond to God's will. Kasi pagdating sa huli, ang tatanong pa rin naman sa atin ng Panginoon, pinakain mo ba talaga yung gutom? Pinainom mo ba yung nauuhaw? And in a way, it is only about who follows the will of God. Not only those who claim to be followers of God. Malaking pagkakaiba yung follower doon sa tunay na nagfa-follow. Ay ito yung lagi nating pagbabalikan, no? Of course, we will always say, and it is a teaching of the church, there is no salvation outside of the church. But what does that really mean? Habang tumatagal, pinalilinaw ng simbahan ang kahulugan noon. Is it only about becoming a Catholic that you will be saved? Nako, alam din naman natin ang katotohanan, not all Catholics might be saved. Why? It's not because about being Catholic ang salvation. It was about being a faithful Catholic ang salvation. Now, how about those who are not Catholics? Oh, that's another question. The question now would have to be, would Christ and God really save ang isang taong hindi Katoliko? Ganda nung paalala sa atin ni Cardinal Ambo David noong last Philippine Congress on New Evangelization. At sinabi niya, nako, huwag tayong magkamali na isipin natin, Katoliko lang ang maliligtas. No? Huwag sana na mangyari sa atin ito. But hindi ibig sabihin noon, huwag kayong maging Katoliko. Ang ibig sabihin lang noon, we can never limit the will of God to save all. And sometimes salvation will come through different means as long as one is following the will of God. No? So yun minsan ang nagiging sagot sa tanong, kakaunti ba ang maliligtas? Opo. Kung kakaunti ang susunod sa kalooban ng Diyos. Kung kakaunti ang susunod kay Kristo. So, pwede bang dumami? Oo. Pwedeng dumami. Kung dadami din ang susunod sa kalooban ng Diyos. Simple lang na. Pero sometimes it becomes complicated because of our complicated ways of seeing things. So sana, malinaw sa atin, may sagot naman si Lord At lagi, pagdasal natin, maligtas tayo. Pag sumikapan natin, maligtas tayo. At siguro naman sa biyaya ng Diyos, maliligtas tayo. Huwag kalilimutan, always be blessed and be a blessing.